Sa video na ito ay ibibigay ko ang 10 bagay na exclusively ginagawa naming mga lalaki sa mga babaeng mahal namin sa buhay. Pinapahalagahan namin or sineseryoso namin. At kung gusto mong malaman at i-confirm ito, then, bang hinihintay natin? Tara na, simulan na nga natin. Mga kaibigan, maniwala man kayo hindi, may mga bagay na naipapakita lang natin or lumalabas sa atin kapag natagpuan na natin ang mahal natin sa buhay. Kapag nakasama natin ang mahal sa buhay. At ang hirap itong kakani-kanino lang ibibigay. Yun po yung ibibigay ko sa oras na ito, sa moment na ito, at sa video na ito. So, simulan na natin sa number 1 para makonfirm mo na. Never ka pong pipilitin na gawin ang isang bagay na labag sa kalooban mo or against your will or ayaw mong gawin. Ayaw kanyang i-push or puwersahin by force na gawin ito. Like for example, kung ayaw makipag-sex sa kanya, hindi kanya pipilitin. Kung ayaw mong sumama sa kanya, hindi kanya pipilitin. At yung way niya ng pagpilit sa hindi lang yung by words na pilitin ka or yung talagang pipilitin ka, literally hatakin ka, hilain ka para sumama sa kanya, makipag-sex sa kanya. Hindi lang ganun. Sometimes, ginagamitan niya ito ng manipulative. Tinatakot ka niya para lang mapasunod ka sa kanyang gusto. Listen to me. Kapag totoo yung pagmamahal ng isang lalaki, so hindi niya gagawin yan sa'yo. Kasi ang gusto namin is that kung meron kang gagawin para sa amin, hindi sa pilitan, kundi dahil sa mahal mo kami. Gusto namin na makita yung genuine yung gagawin dahil mahal nyo kami. Hindi yung pinipilit namin kayo na gawin yun. Trust me, hindi po buo yung kanyang pagmamahal or hindi po talaga totoo ang kanyang pagmamahal kapag pinipilit ka niya or i-manipulate ka niya na gawin ang mga bagay na against sa kalooban mo or ayaw mo. Proceed na tayo sa number 2. Alam niya na makinig sa side mo. Kung totoong isang lalaki, hindi panay bunganga niya, hindi panay sarili niya, hindi panay side niya. Mas pinipili niya na makinig sa side mo. Kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung history or stories mo, kung ano yung feeling mo, pinipili kanyang pakinggan. Kaysa sabihin ng ibang tao, kaysa paninira ng ibang tao, natututo siyang tumahimik at makinig sa'yo. Actually, bihira lang naman yung ganito na lalaki yung mas maingay anyway. Okay? But, kapag nakikinig ang isang lalaki sa'yo, ibig lang sabihin yan, nire-respeto niya yung opinion mo, nire-respeto niya yung side mo, nire-respeto niya yung gusto mo. It means mahal ka. Number 3. Binibigyan ka niya ng space. Kung alam niya na rumispeto ng personal na time, personal space, at kung talagang mahal ka niya, ito ang katotohanan, binibigyan ka niya ng space. Hindi ka masyadong tinatadtad ng libu-libong mga text kung hindi ka makontak or yung ilang oras lang na hindi ka niya makontak, hindi ka niya tatadta rin ng napakaraming tawag. Kasi sa totoo lang, ang alam nyo, na sign na mahal kayo ng isang lalaki kapag palagi siyang tumatawag sa inyo, kapag palagi siyang nagte-text sa inyo. That is good actually. But actually, that is immaturity, kapatid. Kasi kung matured yan at may respeto sa'yo, may honor sa'yo, alam niya na respeto yung space na tinatawag natin. Alam niya na respeto yung boundaries at kusa niya itong binibigay sa'yo. Hindi kanya sasakalin sa mga bagay. Hindi niya irarush yung mga bagay. Hindi kanya i-manipulate para lang, makapag-decide ka na agad-agad. Nire-respeto niya yung space, nire-respeto na yung time nyo, yung time mo, nire-respeto kanya. It means, mahal na mahal kanya. Kasi may mga lalaki na gusto parang gawin kang puppet, na sa lahat ng gusto, lahat ng gagawin is that sinusunod mo lahat. Bawal mag-disagree, bawal ang humindi, bawal ang umangal. Listen, at some point, may tama yun kasi part naming mga lalaki to lead you. But it doesn't mean na mas mababa kayo sa amin. Yun lang yung role namin is to lead you. And your role is to help us. But it doesn't mean na mas mababa kayong mga babae at mas mataas kami. Hindi po ganun. Meron lang sariling mga responsibilities when it comes to relationship. So, in order para masabi natin na may relationship, dapat may involved na love. At yung love na yun, alam niyang irespeto yung space. Next.
He will take care of you. You know, hindi lang naman kapag may sakit ka, mararamdaman mo yung mga pag-aalaga niya sa malilit na bagay, pag-aandaan ka din sa umaga, prepare na din yung mga gamit mo, ganun. Or ito pa, may mga bagay na siya na yung bahala sa'yo para hindi ka na mapagod, para hindi ka na mag-effort. Tutulungan ka niya. Yung mga bagay na yun ay pinaparamdam niya, pinapakita niya na meron siyang pag-aalaga sa'yo. Kasi ayaw ko niyang may stress. Ayaw ko niyang masyadong mapagod. So, He will take care of those things. May mga tao na iniiwasan mo, He will take care of those people. Tutulungan ka niya. Kung may mga tao na sinasaktan ka, or physically, emotionally, He will defend you. Why? Because He cares for you. Mahal ka niya. Proceed na po tayo sa number 5. Kung totoo yung pagmamahal niya sa'yo, exclusively, gustong-gusto ka niya na ihag, halikan, at gustong-gusto ka niya na makita. Of course, andun na nga sabi ko yung privacy. Andun niya yung bibigyan ka ng space. But deep inside him, makikita mo na palagi siyang natitigang nahalikan ka, naihag ka, na makasama ka. At kung meron kayong mga time, talagang hindi na niya sasayangin ang mga moment. Gustong-gusto kanyang halikan. Gusto kanyang ihag. Gustong-gusto niya ng physical touch. Why? Kasi in that way, na-express namin yung love namin sa inyo. You know, kung mahal ka talaga ng isang lalaki, makikita mo yun sa kanya. Trust me. Pero kung hindi, or half-half, or hindi po yung pagmamahal niya, niwala ka sa hindi. Wala siyang kagana-gana na mahalikan ka man lang, na mihag ka man lang. Wala siyang kagana-gana. Either meron siyang nakukurso na daan na iba, nakikita na iba, or wala na talaga siyang pagmamahal sa'yo. Or sabihin na natin talagang nature niya yun. Trust me, kahit kaano ka-nature pa yan na isang lalaki, lalaki pa rin yan. Gusto namin ng physical touch. Gusto namin ng kiss, hugs, sex kapag asawa mo. Gustong-gusto namin yan. Pero kung wala, na palagi siyang dry, natitigang, trust me. There's something that is going on. You need to be careful. Okay? Number 6, na gagawin ng isang lalaki, exclusively kung mahal ka. He will make sure that you receive messages from him. You know, sabi ko nga kanina, of course, andun na yung respeto, yung space. But every day, gusto namin na iparamdam sa inyo na meron assurance na nandito lang kami palagi, na mahal namin kayo, na willing kaming mang support sa inyo, na willing kami na tumulong sa inyo. Andito lang kami na magpro-protect sa inyo, magpro-provide para sa inyo. Gusto namin na ma-ensure through messages, texts, or calls that nandito lang kami palagi. Kasi mahal namin kayo. Number 7. Palagi kanyang naaalala sa buong araw. You know, mababalitaan mo, malalaman mo ito sa kanyang mga kaibigan. Maaaring naikukwento nila sa'yo, natutulala yung partner mo, or meron siyang mga ginagawa para sa'yo, meron siyang mga pinaplano o gustong surprise para sa'yo. Nalalaman mo sa kanila. Kasi gusto namin, kahit gaano ka busy sa trabaho, is that nasa isip nyo kami. Or mapapansin mo sa kanyang mga text. Sabi ko kanina, i-ensure niya na andyan lang siya palagi, iti-text ka. Why? Kasi palagi kanya na naaalala. Okay? Next. Hi. He will help you in all possible things. Kung mahal ka ng isang lalaki, lagi yang naghahanap ng mga bagay na nahihirapan ka para matulungan ka. Or naghanap ng pwede niyang maibigay sa'yo, maitulong niya sa'yo. Dahil, sabi ko nga kanina, meron siyang pakialam sa'yo. Ayaw niya na masyado kang na-stress. Makikita mo yun sa kanya. Even sa mga maliliit na bagay, sa paghuhugas mo, tutulungan ka niya. Sa paglalaba mo, tutulungan ka niya. Kasi ayaw niya na masyado kang na-stress. At especially sa mga mag-asawa na, kung meron kayong anak, tutulungan ka niya. Kung totoo yung kanyang pagmamahal sa'yo. Tutulungan ka niya. Ipagdadrive ka niya kung pagod ka. Susundin ka niya. Sa kanyang puso at sa kanyang mga gawa, nakikita mo ito sa kanya. Kung genuinely or totoo yung pagmamahal niya sa gusto kanyang tulungan. Nature po namin yun. Number 9. He will worry about your feelings or thoughts. Hindi kanya basta-bastang pagsalitaan ng mga masasakit na salita. Or magsabi ng mga salita ng past mo na ibato sa'yo para ipamukha na wala kang kwenta, na makasalanan ka, na wala kang silbi, na meron kang nagawa na against sa kanya. You know, kung totoo yung kanyang pagmahal sa'yo, meron siyang pakialam sa nararamdaman mo. Meron siyang care sa nararamdaman mo. Ayaw kanya na nasasaktan ng ganon-ganon. Or, kung nai-stress ka, gagawa yan ng paraan para ma-lessen man lang yung stress mo. Because he worries about your feelings. Sabi ko kanina, nakikinig siya. Why? Kasi meron siyang pakialam sa feelings mo. Meron siyang pakialam sa opinion mo. Meron siyang pakialam sa puso mo. Yun ang gagawin ng isang lalaki sa'yo.
kung totoo yung kanyang pagmamahal at kung talagang mahal ka niya. Okay? Last but not the least, number 10 ay tanggap ka niya maging sino ka man. Ano man yung nakaraan mo, ano man yung past mo, nagkaroon ka man ng maraming ex, meron ka mang anak, ano man yung hindi magandang nakaraan mo, ano man yung background mo, family background mo, ano man ang natapos mo sa buhay, wala siyang pakialam doon dahil nakafocus siya sa pagmamahal niya sa'yo. Nakafocus siya sa'yo. Yun ang totoong pagmamahal. Virgin ka man o hindi, ano man ang past mo, maging sino ka man, tanggap ka niya. At hindi ka niya pipilitin na baguhin ang sarili mo. Though, listen to me carefully. Don't hear me of what I did not say. Hindi ko po sinasabi na hindi po tayo magbago or hindi po natin ayusin ang ating mga hindi magandang ugali or, taglay. Of course, tinatama natin yon. Of course, hindi palaging yung lalaki ang nag-adjust para sa inyo. Of course, pero hindi kanya pipilitin at willing siya natanggapin ka maging sino ka man. Especially sa mga personalities mo na talagang ganun yung nature mo. Willing kanyang tanggapin, willing siyang mag-adjust. It means mahal na mahal ka niya. But it doesn't mean na mag-stay kang ganyan. Kung alam mo na hindi tama at hindi maganda, magbago ka para sa'yo. Kasi lagi niyong tatandaan, mayroon ding time na kahit sobrang pagmamahal ng isang lalaki sa'yo, nauumay yan, napapagod yan at maaring pagpalit ka. So, ano pa ang gusto ko or may advice ko sa video nito? Kapag na-confirm nyo na talagang mahal kayo ng isang lalaki, make sure to pay him back. Make sure na magbayad ka din. Kasi ang relationship, give and take. Hindi po palaging take. Hindi po palaging ikaw ang taga-receive lang. You need to give also care. You need to give love. You need to give respect and honor sa kanya. You need to provide something for him na kanyang balikan. And in that way, ma-maintain yung relationship nyo. And ito pa, your relationship will fail whenever na ikaw yung gusto mag-lead sa relationship. Isang lalaki is a leader, but it doesn't mean na mas mababa ka. Of course, pantay lang sa mata ng Diyos. But meron tayong sari-sariling role sa buhay. Hayaan mo na siyang mag-lead sa'yo. Ang tanging gawin mo kung wala siyang leadership capabilities or abilities, wala pa siyang vision kasi ang hirap sundan or i-follow ang lalaki na walang vision, walang patutungay, walang dream sa buhay. Unang-una sa lahat, kapag hindi mo pa siya asawa, then leave. Kawawala ka lang dyan. Pero kung asawa mo na, pray for him, pray for your husband na magkaroon ng vision sa buhay, ng dream sa buhay, at patutungan sa buhay. And you will see. Okay? Give respect to your partner. So that's it for today's video. I hope na meron kang natutunan. God bless.